massacre sa Maguindanao, na kilala rin bilang Ampatuan Massacre, ay isang kalunos-lunos na pangyayari na naganap sa Pilipinas noong ika-23 ng Nobyembre taong 2009. Isa ito sa mga pinaka-nakamamatay na insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan sa kasaysayan ng bansa. Naganap ang massacre sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao, sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Kasama sa insidente ang pagpatay sa 58 katao, kabilang ang 32 mamamahayag at manggagawa sa media, gayon din ang mga kababaihan at abogado. Ang mga biktima ay bahagi ng isang convoy na naglalakbay upang maghain ng mga papeles ng kandidatura para kay Ismael Mangudadato, na tumatakbo bilang gobernador ng Maguindanao. Ang convoy ay tinambangan ng mahigit 100 armadong kalalakihan sa pangunguna ng mga miyembro ng political clan ng Ampatuan, na may hawak na kapangyarihang pampulitika sa lalawigan. Kilala ang angkan ng Ampatuan sa pagiging sangkot sa organisadong krimen at pagpapanatili ng pribadong hukbo. Ang pangunahing motibo sa likod ng massacre ay para pigilan si Mangudadato na maghain ng kanyang kandidatura at hamanin ang pampulitikang dominasyon ng Ampatuan clan. Ang mga biktima ay dinukot, pinahirapan, at pagkatapos ay brutal na pinatay. Marami ang nabaril ng malapitan, habang ang iba ay sinaksak o pinugutan ng ulo. Ang mga bangkay ng mga biktima ay inilibing sa mass grave sa isang liblib na lugar malapit sa bayan ng Ampatuan. Ang insidente ay nagulat sa bansa at nakakuha ng internasyonal na atensyon dahil sa kalupitan at laki ng massacre. Inilantad nito ang kultura ng impunity at karahasan na umiral sa ilang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Mindanao. Ang angkan ng Ampatuan ay may malapit na kaugnayan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ng mga politiko sa insidente. May kabuuang 177 individual ang una ng kinasuhan kaugnay sa massacre, kabilang ang mga miyembro ng Ampatuan clan at kanilang mga kasama. Kabilang sa mga kinasuhan ay sina Andel Ampatuan Sr., ang dating gobernador ng Maguindanao, at ang kanyang mga anak na sina Andel Jr. at Zoldy. Mahigit sa 300 saksi ang tumstigo sa panahon ng paglilitis, na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at ebidensya tungkol sa pagpaplano at pagsasagawa ng massacre. Ang paglilitis sa mga kinasuhan ng massacre ay tumagal ng ilang taon, at ang hatol ay sa wakas ay inilabas noong ika-19 ng Desyembre taong 2019. Sa huli, 101 individual ang napatunayang guilty, kabilang ang mga miyembro ng Ampatuan clan, security personnel, at iba pang individual na sangkot sa krimen. Kabilang sa mga hinatulan ay sina Andel Ampatuan Sr., Andel Ampatuan Jr., at Zoldy Ampatuan. Nananatiling nakalaya ang ilang individual na kinasuhan kaugnay ng massacre, kabilang ang ilang miyembro ng Ampatuan clan. Ang paglilitis ay nagsiwalat ng masalimuot na web ng politikal at personal na mga alyansa na nagpapahintulot sa angkan ng Ampatuan na magkaroon ng kontrol at impluwensya sa rehiyon. Inilantad din nito ang katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan na nagambag sa pagsikat ng angkan. Ang massacre sa Maguindanao ay nagbunsod ng mga panawagan para sa hustisya at pananagutan, gayon din ang mga talakayan tungkol sa pangangailangan para sa mga reforma sa electoral at pinabuting pamamahala sa Pilipinas. Ang media coverage ng massacre ay humantong sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag at manggagawa sa media sa bansa. Binigyang diin ng insidente ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag at proteksyon para sa mga mamamahayag na gumaganap ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan. Bilang tugon sa massacre, nilikha ng gobyerno ng Pilipinas ang Task Force Maguindanao para mapabilis ang investigasyon at pag-uusig sa mga sangkot dito. Ang gobyerno ay nagpatupad din ng batas para protektahan ang mga testigo at bigyan sila ng mga insentibo na lumapit at tumstigo. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga internasyonal na organisasyon at mga grupo ng karapatang pantao ang paglilitis at nagbigay ng suporta sa mga pamilya at saksi ng mga biktima sa buong proseso. Ang mga implikasyon ng massacre ay lumampas sa Maguindanao at binigyang diin ang mas malawak na isyu ng impunity, katiwalian, at ang pangangailangan para sa mga reformang institusyonal. Ang paglilitis sa mga kinasuhan ng massacre ay naging isang mahalagang kaso ng pagsubok para sa kakayahan ng sistema ng hustisya ng Pilipinas na tugunan ang karahasan na may kinalaman sa politika. Ang paglilitis ay minarkahan ng mga pagkaantala, mga alalahanin sa seguridad, at mga hamon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga saksi at kanilang mga pamilya. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nahaharap sa matinding kalungkutan at kahirapan pagkatapos ng massacre, na naghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay habang kinakaharap ang kanilang sariling trauma. Ang massacre sa Maguindanao ay nananatiling isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas at palaging nagpapaalala sa pangangailangang tugunan ang karahasan at impunity sa bansa.
Ang kaso ay nagbigay pansin sa kahalagahan ng pag-iingat sa mga demokratikong proseso at pagtiyak ng panuntunan ng batas. Ang massacre ay nag-udyok ng muling pagsusuri sa dinamika ng kapangyarihan sa Pilipinas, partikular na ang impluwensyang dulot ng mga political dynasties. Ang kawalan ng pananagutan para sa massacre ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga naghahanap ng hustisya sa isang sistemang may bahid ng katiwalian at impluwensyang pampulitika. Ang massacre sa Maguindanao ay humantong sa mga panibagong pagsisikap na mapabuti ang pamamahala, palakasin ang sistema ng hustisya, at protektahan ang mga karapatan ng mga marginalized na komunidad sa Pilipinas. Binigyang diin din ng insidente ang kalagayan ng mga katutubo at mga mahihinang grupo na kadalasang nagdadala ng matinding karahasan sa politika at kapabayaan sa bansa. Gayunpaman, ang mahabang daan patungo sa hustisya ay naglantad din ng mga kapintasan at kahinaan sa sistema ng hudikatura ng Pilipinas. Ang pamana ng Maguindanao Massacre ay nagsisilbing paalala ng patuloy na pangangailangan ng pagbabantay sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Maraming salamat sa pakikinig at panonood mga kalakas, at kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, hayaan mong imbitahan kita sa pag-comment dyan sa baba o sa comment section ng topic na gusto mo at tatalakayin natin sa sunod na video. Ayun lamang po, maraming salamat muli, mabuhay ka, God